Alam mo ba na mahigit 80% ng mga gumagamit ng baking soda ay hindi alam ang pinakamakapangyarihang sikreto nito sa kalusugan? Tama ka, ang pangkaraniwang sangkap sa kusina na ito na nagkakahalaga lamang ng ilang sentimo bawat gamit ay tahimik na nakahimlay sa milyon-milyong tahanan. Itinatago ang tunay nitong potensyal. Sa katunayan, maraming eksperto sa kalusugan ang tinatawag ang baking soda bilang isa sa mga pinaka-overlooked na remedyo sa mundo. Isipin mo, ilang beses mo na nagamit ang baking soda para magpabango ng ref o magluto ng cake nang hindi inaalam kung ano pa ang maaari nitong gawin para sa iyong katawan. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang simpleng puting pulbos na ito ay may mahabang at kamanghamanghang kasaysayan ng mga sorpresang gamit, na ang ilan ay maaaring lubos na baguhin ang paraan ng pag-aalaga mo sa iyong kalusugan sa iyong pagtanda? Bakit hindi mas maraming tao ang nag-uusap tungkol sa tunay na kapangyarihan ng baking soda? At higit na mahalaga, ano ang maaaring nawawala sa atin? Sa gabay na ito, tatalakayin natin ang mga hindi gaanong kilalang benepisyo ng baking soda sa kalusugan, ibubunyag kung sino ang dapat mag-ingat, at ipapaliwanag kung paano ito gamitin ng ligtas at epektibo. Kung mahalaga sa iyo ang iyong kalusugan at gusto mo ng matalino at natural na mga opsyon, hindi mo dapat palampasin ito. Okay, simulan na natin. Una, pag-alis ng heartburn at acid reflux. Para sa maraming nakatatanda, ang heartburn ay naging isang madalas na kasama na halos tinatanggap na bilang bahagi ng pagtanda. Pagkatapos kumain, lalo na sa gabi, ang pamilyar na pakiramdam ng paghapdi ay tumataas sa likod ng sternum, papunta sa lalamunan. Nakakaabala ito sa tulog, nakakasira ng mood, at madalas nagdudulot sa atin na uminom ng antacids nang walang pag-iisip. Pero paano kung ang isa sa pinakamalumanay at pinaka-epektibong remedyo ay tahimik na naghihintay sa iyong kitchen cabinet? Ang baking soda, ang simpleng puting pulbos na ginagamit sa pagluluto o pagpapabango ng ref, ay may malakas na natural na kakayahang neutralisahin ang stomach acid. Kapag hinaluan ng tubig, ito ay nagiging alkaline solution na mabilis nagpapakalma sa pakiramdam ng acid reflux. Hindi ito kwentong barbero o paniniwala lamang ng matatanda. Ito ay chemistry sa pinakapraktikal nitong anyo. Kapag nagkita ang baking soda, sodium bicarbonate, at labis na hydrochloric acid sa iyong tiyan, ito ay nagiging asin, tubig at carbon dioxide. Sa madaling salita, pinapatay nito ang pakiramdam ng paghapdi sa loob ng ilang minuto. Ang pressure sa iyong dibdib ay humuhupa, ang tumataas na acid na dating nakakairita sa iyong esophagus ay nawawala, at mas madali kang makakahinga. Pero marahil mas mahalaga kaysa sa siyensya ay kung ano ang kinakatawan ng simpleng solusyon na ito. Isang pagkakataon na maramdaman muli ang ginhawa ng hindi umaasa sa mga tabletas o reseta. Para sa mga nakatatanda na humaharap na sa maraming gamot, ang kakayahang gumamit ng isang natural, pamilyar at abot-kayang bagay ay parang pagbawi ng konting kontrol. Walang pagpunta sa botika, walang side effects, isang sandali lamang ng kapanatagan na dala ng isang kutsarita at baso ng tubig. Gayunpaman, hindi ito para sa araw-araw na paggamit at hindi ito para sa lahat. Ang baking soda ay naglalaman ng sodium na maaaring hindi angkop para sa mga may high blood pressure, kidney issues, o heart conditions. Pero para sa pansamantalang ginhawa, lalo na pagkatapos ng masarap na hapunan o kapag agad kang humiga pagkatapos kumain, ito ay nagbibigay ng banayad at mabilis na lunas. Isipin mong tatapusin mo ang iyong gabi sa isang mainit na inumin, alam na ang iyong katawan ay unti-unting nagpapahinga imbes na naghahanda sa discomfort. Iyan ang tahimik na mahika ng mapagkumbabang solusyon na ito. Hindi lamang sa kung ano ang ginagawa nito, kundi sa kung gaano ito ka-gentle.
At kahit gaano kalakas ang ginhawang dulot nito, ito ay simula lamang ng kung ano ang maaaring gawin ng baking soda water para sa iyong kalusugan. Dahil ang parehong inumin na nagpapakalma sa iyong tiyan ay maaari ding tahimik na sumusuporta sa iyong kidneys. Ang mga tahimik na manggagawa ng iyong katawan na walang pagod na nagsasala sa bawat patak ng dugo. Gusto mo bang malaman kung paano ito gumagana? Tuklasin natin ang koneksyon sa pagitan ng baking soda at kidney health. At kung ano ang dapat malaman ng bawat nakatatanda tungkol sa pagprotekta sa mga mahahalagang organong ito. Pangalawa, suporta sa paggana ng bato. Habang tayo ay tumatanda, mas nagiging aware tayo sa mga tahimik na sistema sa ating katawan na patuloy na gumagana ng maayos sa loob ng maraming dekada. Kabilang dito, ang ating mga bato ay may isa sa pinakamahalagang papel, pagsala ng dumi, pagbalanse ng mga likido, at pagtulong na mapanatili ang delikadong balanse ng asido at alkalina na nagpapanatiling maayos ang bawat organo. Subalit sa pagtanda at lalo na kung may mga kronikong kondisyon tulad ng diabetes o alta presyon, ang ating mga bato ay unti-unting nawawalan ng bisa. Ang mga pagbabago ay maaaring hindi agad mapansin. Pagkapagod, pamamaga ng bukong-bukong o pagbabago sa paghihi. Ngunit ito ay mga senyales ng mas malalim na imbalance na nangangailangan ng atensyon, hindi pagpapabaya. Dito pumapasok ang baking soda, isang simpleng bagay na karaniwan sa bahay, sa isang hindi inaasahang paraan. Ang mga pag-aaral sa mga nakaraang taon ay nagpapakita na ang baking soda o mas tiyak sodium bicarbonate ay maaaring makatulong sa mga may early stage na chronic kidney disease, CKD. Paano? Ito ay may kinalaman sa asido. Habang bumababa ang function ng bato, ang katawan ay nahihirapang alisin ang asido sa dugo na nagdudulot ng metabolic acidosis. Ang kondisyong ito ay lalong nagpapabilis ng pagkasira ng bato na nagdudulot ng mas malalang paghina. Kapag iniinom sa maliit at kontroladong dami, ang baking soda ay nag-a-act bilang buffer, tumutulong na i-neutralize ang sobrang asido. Hindi lamang ito nagbibigay ng pansamantalang ginhawa, maaari rin itong pabagalin ang paglala ng sakit sa bato. Sa isang long-term na pag-aaral, ang mga pasyenteng may CKD na binigyan ng sodium bicarbonate supplements ay nakaranas ng mas mabagal na paghina ng kidney function at marami sa kanila ay hindi na nangangailangan ng dialysis. Ito ay hindi lamang siyensya, ito ay pangalawang pagkakataon. Isang paraan upang mapanatili ang kalayaan, maiwasan ang invasive na mga treatment at patuloy na masiyahan sa pang-araw-araw na buhay. Isipin mo ang pagbibigay ng banayad na tulong sa iyong mga bato, hindi gamit ang gamot, kundi sa pamamagitan ng isang pamilyar na bagay tulad ng tubig at isang kutsaritang pulbos. Para sa maraming matatanda, lalo na sa mga umiinom ng maraming gamot, ang ideya ng pagsuporta sa kalusugan gamit ang isang natural at murang solusyon ay nagdudulot ng kapayapaan at pag-asa. Siyempre, kailangan itong gamitin ng may kaalaman. Ang baking soda ay may sodium at para sa mga may advanced kidney disease, heart failure o fluid retention, mahalaga ang pag-iingat. Ang regular na paggamit nito ay dapat talakayin sa iyong doktor dahil ang layunin ay suporta, hindi dagdag na pabigat. Ngunit sa tahimik na gawain ng pagprotekta sa internal balance ng iyong katawan, ang simpleng remedyong ito ay nag-aalok ng hindi inaasahang potensyal. At hindi lang iyon. Habang ang baking soda ay tumutulong sa iyong mga bato na kontrolin ang asido, maaari rin itong magpahupa sa isa sa mga masakit at nakakainis na problema ng matatanda. Urinary tract infections, UTI. Pwede kayang ang baking soda ay makakapagpahupa sa matinding pakiramdam na ito? Baka magulat ka sa sinasabi ng mga pag-aaral at sa pwede mong gawin sa bahay para makaramdam ng ginhawa. Pag-usapan natin ito sa susunod. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka
At i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, pag-alis ng discomfort sa urinary tract, suporta sa UTI, kakaunting discomfort sa pagtanda, ang kasing lala at nakakapagod ng urinary tract infection. Para sa maraming matatanda, lalo na sa mga kababaihan, ang matinding pakiramdam, madalas na paghihi, at patuloy na discomfort sa pelvic ay mga hindi inaasahang bisita na paulit-ulit na bumabalik. Ang UTI ay hindi lamang nagdudulot ng discomfort sa katawan. Sinisira rin nito ang dignidad, tulog at peace of mind. At bagaman ang antibiotics ang pangunahing lunas, ano ang gagawin kung ang mga sintomas ay patuloy na nararamdaman sa pagitan ng mga impeksyon? Paano kung may isang simpleng paraan na makakapagpahupa ng discomfort? Kahit kaunti lang. Dito pumapasok ang baking soda, hindi bilang gamot, kundi bilang banayad na kaalyado. Kapag hinalo sa tubig, ang baking soda ay nagiging alkaline, na nagpapataas ng pH ng iyong ihi. Ang pagbabagong ito ay maaaring hindi dramatic, ngunit maaari nitong baguhin ang internal environment ng sapat para hindi ito maging komportable sa bakterya na nagdudulot ng impeksyon, lalo na ang E. coli na mas lumalago sa acidic na kondisyon. Ang mga matatanda na madalas magka-UTI ay madalas ding nakakaranas ng pamamaga kahit walang aktwal na impeksyon. Ang mas alkalina na urinary tract ay maaaring magpahupa ng iritasyon at magbigay ng ginhawa sa pang-araw-araw na discomfort na minsan ay hindi napapansin ng mga doktor. Ang siyensya ay nagsisimula nang patunayan ang mga bagay na natuklasan ng marami sa personal na karanasan. Sa isang pag-aaral, ang mga babaeng madalas magka-UTI na gumamit ng sodium bicarbonate bilang parte ng kanilang care plan ay nakaranas ng mas kaunting flare-ups at mas mababang pakiramdam ng paghapdi at madalas na paghihi. Ito ay isang simpleng solusyon, kalahating kutsarita na hinalo sa isang basong maligamgam na tubig. Ngunit maaari itong magdulot ng pakiramdam ng kontrol kapag ang iyong katawan ay pakiramdam ay hindi mahulaan. Higit pa sa pagbabago ng chemistry ng katawan, ang maliit na hakbang na ito ay maaaring magbigay ng ginhawa sa panahon ng pagkabalisa. Nagbibigay ito sa mga matatanda ng agarang paraan para makaramdam ng ginhawa habang naghihintay sa doktor o sa pagitan ng mga treatment. Nag-aalok ito ng relief nang hindi umaasa sa karagdagang reseta. At sa mundo kung saan ang mga matatanda ay madalas nang umiinom ng maraming gamot, ang bagay na ito ay maaaring magdulot ng kapayapaan. Siyempre, hindi ito pamalit sa medical care. Ang UTI ay maaaring lumala ng mabilis sa mga matatanda, lalo na sa may diabetes o gumagamit ng catheter, kaya dapat itong seryosuhin. Ngunit para sa pansamantalang suporta, lalo na sa gabay ng doktor, ang baking soda water ay maaaring maging banayad na kasama sa paggaling. At habang nakakagaan ng loob na malaman na ang baking soda ay maaaring magpahupa ng internal discomfort, ang kapakinabangan nito ay hindi nagtatapos doon. Dahil maniwala ka man o hindi, ang parehong mixture na nagpapahupa sa iyong urinary tract ay maaari ring magpahupa sa masakit na gout flare-ups na bigla na lamang sumasakit sa mga kasukasuan. Pwede kayang ang simpleng remedyong ito sa kusina ay makakapagpahupa sa matinding sakit ng gout? Ang sagot ay maaaring magulat ka. Pag-aralan natin ito ng mas malalim. Pang-apat, tulong sa pag-atake ng gout. Kung nagising ka na minsan sa kalagitnaan ng gabi dahil sa sobrang pamamaga, pamumula at sakit ng iyong kasukasuan na kahit ang bigat ng kumot ay parang hindi kayang tiisin, alam mo ang kalupitan ng gout. Hindi lang ito karaniwang sakit, kundi matalim, parang tinutusok na hirap na sumasalanta sa pang-araw-araw mong buhay, madalas na walang babala. Para sa maraming matatanda, ang gout ay parang pagtatraidor ng katawan, lalo na kung pinagsikapan nilang kumain ng masustansya, manatiling aktibo at sundin ang payo ng doktor.
Ngunit dumadating pa rin ang mga pag-atake. Ang sanhi ng gout ay ang uric acid, isang substance na nag-iipon sa dugo at nagkukristal sa mga kasukasuan, karaniwan sa daliri ng paa, bukong-bukong o tuhod. Ang maliliit na kristal na ito ay parang mga piraso ng salamin sa ilalim ng balat na nag-trigger sa immune system na magdulot ng matinding pamamaga. Ang solusyon ay hindi simple at ang mga gamot ay may malaking papel. Pero paano kung may magagawa kang banayad na paraan sa bahay para mabawasan ang dalas o tindi ng mga pag-atake? Ang baking soda, kahit parang hindi ka panipaniwala, ay may potensyal na makatulong. Ang lakas nito ay nasa alkalinity nito. Kapag uminom ka ng tamang timpla ng baking soda at tubig, maaari nitong unti-unting i-balance ang pH ng katawan patungo sa mas alkalino. Bakit ito mahalaga? Dahil ang uric acid ay nagiging mas soluble at mas madaling mailabas sa ihi sa alkalino na kapaligiran. Ibig sabihin, mas kaunting kristal ang nabubuo at kapag nagkaroon man, mas madali itong matunaw. Para sa mga matatanda na paulit-ulit na inaatake ng gout, ang simpleng adjustment na ito ay maaaring magdulot ng tunay na ginhawa. Ayon sa ilang pag-aaral, ang sodium bicarbonate, kung iinumin sa ilalim ng pangangasiwa ng doktor, ay nakakatulong na pababain ang uric acid sa dugo at maibsan ang metabolic imbalances na nagdudulot ng mga pag-atake. Bagamat hindi ito pangunahing gamot at hindi dapat pamalit sa mga iniresetang medikasyon, maaari itong maging kasangkapan sa pag-iwas, isang simpleng hakbang araw-araw para sa mas kaunting sakit. Higit pa sa siyensya, ang simbolo ng ritual na ito ay ang pagbibigay kapangyarihan. Madaling makaramdam ng helplessness kapag ang katawan ay nagre-rebelde. Pero ang paghahalo ng isang kutsaritang baking soda sa maligamgam na tubig at pag-inom nito ng dahan-dahan ay hindi lang remedyo, kundi isang sandali ng pag-aalaga, paggalang sa sarili at pagkilala sa mga senyales ng iyong katawan. Ngunit ang pakinabang ng baking soda ay hindi nagtatapos sa mga kasukasuan. Kung kaya nitong tunawin ang mga kristal sa katawan, maaari rin itong mag-neutralize ng mga acid at bakterya sa bibig na nagdudulot ng masamang hininga at discomfort. Pwede kayang makatulong din ito sa pagpapasariwa ng hininga at pagpapanatili ng kalusugan ng bibig? Baka magulat ka sa nakapaloob sa simpleng ngiti na yon. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito, mangyaring mag-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-rekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglima, pagginhawahan ang mouth sores at bad breath. Habang tumatanda tayo, mas napapansin natin ang maliliit na discomfort na dati madaling balewalain. Isang maliit na sugat sa bibig, tuyo at mapait na lasa, o ang hiya kapag nag-aalala kung sariwa pa ang ating hininga. Ito ang mga bagay na kinakaharap araw-araw ng maraming matatanda. Hindi seryoso para mangailangan ng gamot, pero nakakaabala sa ginhawa, kumpiyansa at kasiyahan sa pakikipag-usap. Maaaring ito'y canker sore, sensitivity mula sa pustiso, o simpleng pagbabago sa kalusugan ng bibig dahil sa gamot o dry mouth. Ang hirap ay totoo at madalas hindi nababanggit. Ang baking soda, isang pamilyar na sangkap sa kusina, ay maaaring magbigay ng banayad at epektibong solusyon. Ang papel nito sa oral care ay hindi bago. Ilang henerasyon na ang gumagamit nito para sa masariwang hininga at malinis na ngipin. Pero ang nagbibigay sa kanya ng lakas ay hindi lang tradisyon, kundi siyensya. Ang sodium bicarbonate ay tumutulong i-neutralize ang acid sa bibig na nagbibigay daan sa isang kapaligiran kung saan nahihirapang dumami ang masasamang bakterya. Ang mga bakterya na ito, kapag hindi na-check, ay nagdudulot hindi lang ng masamang hininga,
kundi pati ng iritasyon, plaque at gum disease. Kapag ginamit bilang banayad na mouthwash, kalahating kutsarita lang na hinalo sa maligamgam na tubig, ang baking soda ay nakakapagbigay ng ginhawa sa iritadong tissues. Para sa mga madalas magka-mouth ulcers or denture sores, ang rinse na ito ay nakakabawas ng hapdi at nagpapabilis ng paggaling. Hindi ito nakakasakit gaya ng alcohol-based na mouthwashes. Sa halip, tahimik nitong binabalance ang pH ng bibig, binibigyan ng pagkakataon ng tissues na gumaling ng maayos. Ang mga matatanda na may dry mouth o umiinom ng gamot na nakakaapekto sa moisture ng bibig ay madalas nakakaramdam ng kalmado at maging restored sa banayad na rinse na ito. At pagdating sa hininga, ang hindi nakikita ngunit makabuluhang bahagi ng pakikipag-ugnayan, ang baking soda ay hindi lang nagtatakip ng amoy. Kumikilos ito sa pinagmulan, binabago ang chemical environment para hindi dumami ang odor-causing compounds. Ang resulta, mas malinis na pakiramdam ng bibig, mas kumpiyansa sa pagsasalita at pagngiti at isang simpleng ritual na nagiging araw-araw na pagpapahalaga sa sarili. Paalala ito na kahit ang pinakamaliit na discomfort ay karapat-dapat ng pansin, na ang dignidad ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagiging kumpleto, mula sa iyong mga kasukasuan hanggang sa iyong ngiti. Pero ang mas kahanga-hanga pa, ang baking soda ay hindi nagtatapos sa bibig. Kung paano nito na neutralize ang acid at pinapaginhawa ang iritasyon sa loob, maaari rin itong suportahan ang kakayahan ng katawan na makabawi pagkatapos ng pisikal na pagod, pagbawas ng pananakit at pagtulong sa paggaling ng mga pagod na kalamnan. Gusto mo bang malaman kung paano makakatulong ang simpleng inumin para mas madali at mas komportable ang paggalaw ng iyong katawan? Tara, pag-usapan natin yun sa susunod. Pang-anim, bawasan ang pananakit pagkatapos mag-ehersisyo. Para sa maraming matatanda, ang pagiging aktibo ay isang biyaya, isang paraan upang mapanatili ang kalayaan, patatagin ang puso, at maramdaman ang koneksyon sa ritmo ng buhay. Maging ito man ay isang paglalakad sa umaga, paghahardin sa hapon, o banayad na pag-unat sa physical therapy, ang paggalaw ay nagdudulot ng kalayaan. Ngunit kasama ng kalayaang iyon ang pananakit, ang uri na dumarating pagkaraan ng isang araw, nagpapapigas sa mga kasukasuan, nagpapahigpit sa mga kalamnan, at nagpaparamdam na doble ang hirap ng mga dating simpleng gawain. At sa mga tahimik na sandali ng kirot, habang nakaupo sa gilid ng kama o humahawak sa rail ng hagdan, maraming matatanda ang nagtatanong, ito na ba ang pakiramdam ng pagtanda? Ang totoo, ang ilang pananakit ay natural, maging malusog pa. Ito ang paraan ng katawan upang mag-rebuild at magpatibay. Ngunit may pagkakaiba sa pagitan ng kinakailangang paggaling at ng nananatiling sakit na naglilimita sa iyong kasiyahan. Dito pumapasok ang baking soda water, simple at ordinaryo, na may tahimik na papel. Bagaman madalas nating iniisip ang sodium bicarbonate bilang pantulong sa kusina o sa masakit na tiyan, ito rin ay natural na buffer sa loob ng katawan. Pagkatapos ng pisikal na aktibidad, ang iyong mga kalamnan ay nagkakaroon ng lactic acid na nag-aambag sa nanakit at nagbabagang pakiramdam na kilala bilang delayed onset muscle soreness. Ang pag-inom ng isang maliit na baso ng baking soda water pagkatapos mag-ehersisyo ay maaaring makatulong upang ma-neutralize ang ilan sa acid na iyon, magpapanatag sa loob ng katawan at tulungan ang iyong mga kalamnan na mas mabilis gumaling. Hindi nito nawawala ang pagod, ngunit maaari itong magpahina ng sakit na magbibigay daan sa iyo upang mas malayang gumalaw kinabukasan, tumayong mas tuwid, at bumalik sa mga aktibidad na mahal mo ng mas kaunting pag-aatubili. Para sa matatanda na bagong bumabalik sa paggalaw pagkatapos ng sakit o operasyon, ang banayad na suportang ito ay maaaring maging dahilan kung bakit sila magpapatuloy o susuko dahil sa frustrasyon. Mayroon ding psikolohikal na ginhawa sa paggamit ng isang bagay na madaling makuha at pamilyar na nagbibigay ng tunay na suporta. Isang kutsarita sa tubig, isang tahimik na higop, at ang pakiramdam na ang iyong katawan
ay inaalagaan mula sa loob. Hindi marahas, hindi artipisyal, kundi natural. Hindi lamang ito paggaling, ito ay paghilom ng may dignidad. At marahil ang pinakamagandang bahagi, hindi dito nagtatapos ang suporta ng baking soda. Kung paano nito tinutulungan ang iyong katawan na bumalik sa dati pagkatapos ng paggalaw, mayroon din itong mahalagang papel sa isang mas pangunahing bagay. Pagbabalansi sa internal pH ng iyong katawan. Ang tahimik na pundasyon ng enerhiya, lakas ng immune system, at kalusugan ng mga selula. Posible kayang ang isang maliit na pagbabago sa pH ay makaka-impluwensya sa paggana ng iyong buong sistema? Malalaman mo ito. Tara pag-aralan natin ng mas malalim. Pang-7, suportahan ang balancing body pH. Matalino ang ating mga katawan, napakatalino. Bawat paghinga, bawat tibok ng puso, bawat proseso ng pagtunaw at pag-aayos ng mga selula ay nakasalalay sa isang delikadong balanse ng kemikal. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng internal harmony na ito ay ang pH, particular, ang acid-alkaline balance ng ating dugo at mga likido. Kapag ito ay masyadong naging acidic, kahit bahagya, maaari tayong makaramdam ng pagod, pananakit, pamamaga, at mas madaling kapitan ng mga chronic health problems. At para sa mga matatanda na natural na nawawalan ng bahagyang buffering capacity dahil sa edad, ang pagpapanatili ng malusog na pH ay mas lalong mahalaga. Ang modernong dieta, mabigat sa karne, asukal, processed foods, at kulang sa sariwang gulay, ay nagtutulak sa katawan patungo sa mas acidic na estado. Kapag idinagdag pa ang stress, mga gamot, at kawalan ng pisikal na aktibidad, maaaring magsimulang mahirapan ang katawan na makasabay. Habang ang bloodstream ay mahigpit na kinokontrol upang manatili sa ligtas na pH range, ang ibang bahagi ng katawan, iyong mga kalamnan, kasukasuan, at maging buto, ay maaaring magsimulang magdusa ng tahimik habang ito ay nag-a-adjust. Dito pumapasok ang baking soda sa pinakasimpleng anyo nito upang magbigay ng banayad na suporta. Ang isang maliit na halaga na maayos na dinilute sa tubig ay gumaganap bilang alkaline buffer. Hindi nito pinapalitan ang natural na sistema ng iyong katawan. Ginagamit nito ang mga ito. Tinutulungan nitong in-neutralize ang labis na acid na maaaring naipon sa mga tissue, pinapagaan ang banayad na pagsisikap na patuloy na ginagawa ng kidneys at lungs. Maraming matatanda na nagdaragdag ng maliit na baking soda drink sa kanilang routine ilang beses sa isang linggo ang nagsasabing mas malinaw, magaan, at mas energized ang pakiramdam nila. Hindi ito mahika, ito ay chemistry na ginagamit ng may talino at respeto. At hindi ito tungkol sa paghabol sa mga extreme. Hindi ito tungkol sa paggawa ng iyong katawan na alkaline machine, gaya ng iniisip ng ilang uso. Ito ay tungkol sa banayad na suporta, tungkol sa balansi, sa pagtulong sa iyong katawan na gawin ang mga bagay na sinusubukan na nitong gawin ng may kaunting hirap. Kapag balanse ang iyong internal environment, lahat ay mas maayos na dumadaloy. Pagtunaw, enerhiya, tulog, maging ang immune response. Ngunit ang natural na rebalancing na ito ay may isa pang hindi inaasahang benepisyo. Hindi lamang nito naaapektuhan ang iyong mga organo at selula. Maaari rin itong umabot sa ibabaw ng iyong katawan. Dahil kung paano ang acidity sa bloodstream ay nagdudulot ng discomfort sa loob, maaari rin itong makaapekto sa iyong balat na nagdudulot ng dryness, pangangati at irritation. Maaari kayang ang baking soda soak o rinse ay magpapakalma sa iyong balat tulad ng pagpapakalma nito sa iyong tiyan. Ang sagot ay maaaring magulat ka at maaaring ito ang pinakabanayad na remedyo sa balat na nakatago sa plain sight. Tara, tingnan natin. Konklusyon, isang maliit na hakbang, isang malaking epekto. Habang tayo ay tumatanda, naintindihan natin ang isang bagay na madalas hindi napapansin ng kabataan, na ang tunay na kalusugan ay hindi tungkol sa paghabol sa mga uso o quick fixes, kundi sa pakikinig sa tahimik na mga senyales ng katawan at pagtugon ng may pag-aalaga,
karunungan at pagiging simple. Ang baking soda ay maaring mukhang ordinaryo. Ito ay simple, mura, at madaling makalimutan. Ngunit gaya ng nakita mo, taglay nito ang isang tahimik na kapangyarihan, isang matagal ng tradisyon ng paghilom na suportado ng lumalaking siyentipikong ebidensya. Mula sa pagpapagaan ng panunaw at pagpapahupa ng pananakit ng kasukasuan hanggang sa pagsuporta sa kidney function at pagpapasariwa ng hininga, ang simpleng pulbos na ito ay nag-aalok ng isang uri ng wellness na hindi maingay. Gumagana lang ito ng banayad at tuloy-tuloy. At sa isang mundo kung saan ang mga gamot at treatment ay maaring nakakalula, ang kagandahan ng isang bagay na natural at madaling makuha ay ibinibigay nito sa iyo ang pakiramdam ng kontrol muli. Ipinapaalala nito sa iyo na ang paghilom ay hindi laging nagmumula sa mga reseta. Minsan, nagsisimula ito sa isang kutsara, isang basong tubig, at isang pagpayag na alagaan ng sarili sa mga bagong paraan. Ngunit ang pinakamahalagang mensahe na dapat mong dalhin ay hindi lamang tungkol sa baking soda. Ito ay tungkol sa iyong karapatan at responsibilidad na mag-explore ng mga opsyon, magtanong, at maging isang matalinong tagapangalaga ng iyong sariling katawan. Nabuhay ka ng sapat upang malaman na walang iisang solusyon ang gumagana para sa lahat. Kaya mahalaga ang balanse at pag-iingat. Laging kumonsulta sa iyong doktor bago gumawa ng mga pagbabago, lalo na kung mayroon kang mga existing conditions o regular na umiinom ng gamot. Ang baking soda ay makapangyarihan, ngunit tulad ng anumang makapangyarihan, dapat itong gamitin ng may talino. At ngayong natuklasan mo na ang mga health benefits na ito, hindi ka lamang may hawak na impormasyon, may hawak ka na ngayon ng kaalaman. Maging ito man ay pagsubok sa baking soda water o simpleng pagtatago ng kaalamang ito, ikaw ay nakakilos patungo sa mas malalim at mas mindful na pamumuhay. Kaya ito ay para sa maliliit na bagay na may malaking epekto. Sa pagtanda, hindi bilang paghina, kundi bilang pagpino. At para sa iyo, sa pagpili na maging curious, sa paggalang sa iyong kalusugan, at sa pagiging bukas sa mga posibilidad na nasa hinaharap. Kung nakaantig sa iyo ang mensaheng ito, ibahagi ito sa isang taong mahalaga sa iyo. Hindi mo alam kung kaninong buhay maaring makaapekto ang isang maliit na karunungan. Ang iyong journey ay hindi tapos, ito ay lumalalim pa, at ikaw ay eksakto kung nasaan mo kailangang maging. Ang mga araling ito ay inilaan upang magbigay inspirasyon sa iyo na mabuhay ng buo at tunay. Ngayon, nais kong marinig mula sa iyo. Maglaan ng sandali upang mag-reflect at ibahagi ang isang bagay na iyong natutunan at balak na isabuhay. Suportahan natin ang isa't isa sa journey na ito patungo sa pagtanggap sa mga katotohanan ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng komento ng isa. Kung hindi, maaari kang magkomento ng 0. Ang iyong feedback ay mahalaga sa amin. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mas maraming content na tulad nito. Salamat sa panonood at mabuhay ng ayon sa iyong sariling mga termino.